Alright, good morning na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So eto na nga ho, ang ilan talaga sa mga DDS supporters, talagang wala ho talaga itong kadala-dala. Mga paratang na wala namang katotohanan, tulad na lang ng isang vlogger na ito na talagang desperado na ho talaga. At hindi niya ho talaga tinatantanan ito si Mr. President Bongbong Marcos. Kung nakasubaybay ho kayo sa kanyang page na Super DM, ay talagang makikita nyo po ang mga post niya about kay Mr. President Bongbong Marcos at mga paratang niya na wala namang katotohanan. Pero ito lang ho ang pinapaalala namin sa iyo, Super DM. Lagi mong tandaan na ang bawat paratang na walang katotohanan at wala kang ebidensya ay may kaakibat po yan na pananagutan at hihintayin ho namin ang pag-iyak-iyak mo. Di ba? Sige lang, hataw ka lang ng hataw. O eto naman sa kanyang post mga ka-aksyon. Hanggang 2026 na lang daw si Mr. President Bongbong Marcos. O eto, basahin po muna natin ang naging caption. Patalsikin si Marcos sa People Power 2026. Dahil sa kasakiman ni Marcos, ang Pilipinas ay naging alipin ng korupsyon. Hanggang 2026 ka na lang. Sus Maria Josep. Wala. Hindi pa rin ba kayo napapagod? Noong last year, sabi nyo, hanggang December na lang si Mr. President Bongbong Marcos. Nang hindi kayo umubra, eto naman. Hanggang 2026 na lang si Mr. President Bongbong Marcos. Kung matapos naman ang 2026, next year naman, 2027 naman. Sus, Maria Josep. Anong sinasabi mo na sakim si Mr. President Bongbong Marcos? Alam mo ba ang definisyon ng isang sakim? Di ba? Ang pananaw ko, in my own opinion, kung sakim ang isang tao, walang pakialam yan sa iba. Kung hindi ang iniisip niyan, ang sarili niya lang. Paano nyo nasabi na sakim si Mr. President Bongbong Marcos? Hindi mo ba nakikita sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos na bunyag itong talamak na korupsyon? At inaksyonan niya po ito. At seryoso po siya na pananagutin ang mga di umano sangkot na nag-abuso ng kaba ng bayan. Diba? Ngayon sasabihin yun sakim? Kung sakim si Mr. President Bongbong Marcos, hindi sana hindi niya to inaksyonan. Sarili niya lang ang iniisip niya. Pero hindi ganun si Mr. President. Iniisip niya tayo na mga ordinaryong Pilipino dahil tayo ang nagsasakripisyo dito sa talamak na korupsyon. Di ba? Sige lang, freedom nyo man po ang manawagan dahil ikaw ay isang ordinaryong Pilipino. Di ba? Pero, lagi nyong tandaan, may pagkakaiba sa panawagan. Kung ang panawagan ng isang ordinaryong Pilipino ay nag-uudyok o naghihikayat ng ating mga men in uniform, lalo na sa mga Armed Forces of the Philippines, may kaakibat po yan na pananagutan. Inciting to sedition po yan. Kaya mga kababayan, ingat-ingat po sa inyong panawagan. Lagi po namin yan pinapaalala sa inyo dahil ayaw ho namin na mapanood kayo na umiiyak at humihingi ng tawad. 'Di ba? Pero dahil nga po sa talagang diehard kayo, talagang mga desperado na ho talaga kayo. Kaya okay naman ang panawagan nyo. Freedom nyo naman po yan. Pero sabi ko nga, kapag manawagan kayo na may paghihikayat, pag-uudyok sa ating mga men in uniform, ibang usapan na po yun. May kakibat na po yan na pananagutan. Kaya yan po ang aming pinapaalala sa inyo. Dahil ang pwede nyong pananagutan dyan, inciting to sedition. Kahit ordinaryong Pilipino ka pa. Diba? Itong mga DDS na to, talagang hanggang ngayon talaga, hindi talaga nila matanggap. Hindi nila matanggap ang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos na kung saan tayo naman ang nakikinabang. Yung mga achievement ni Mr. President, tayo naman ang nakikinabang, hindi naman ibang lahi. Di ba? Bakit hindi nyo nalang hayaan na matapos ang termino ni Mr. President Bongbong Marcos? Kasi kung ang inyong laging binuboses ay regarding sa corruption, ayan na nga ho, inaaksyon na ng presidente ni Mr. President. Di ba? Kung walang action, grabe ang mga bungangan nyo. Ngayon, na inaksyon na ni Mr. President Bongbong Marcos, grabe man ang mga bungangan nyo pa rin. Grabe pa rin ang inyong mga paratang. Di umano sangkot si Mr. President Bongbong Marcos.
paano naging sangkot ang isang Mr. President Bongbong Marcos? Kasi kung sangkot po yan, sa tingin ba natin, aaksyonan niya ba itong regarding sa corruption na alam niya mismo siya ay masasabit? Oh, di ba? Common sense na lang ang isipin natin. Di ba? Common sense na lang. Yan ang mga paratang kasi ng ilan sa mga DDS. Di umano sangkot si Mr. President Bongbong Marcos. Oo. Pero sige lang. Hayaan lang ho natin sila, mga ka-action. 'Di ba? Ito si Super DM, talagang aabangan ho natin ito, ang pag-iyak-iyak nito. Kasi may mga post talaga ito na talagang grabe kung magparatang kay Mr. President Bongbong Marcos. Kaya good luck na lang sa'yo, Super DM. Sige lang, mag-ingay ka lang na mag-ingay. Enjoy ka lang muna. Ha? Aabangan namin ang pag-iyak-iyak mo. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping Knogay, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning everyone.